mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una, digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Diyos o pira o kayamanan. God or mammon. Ito ang tanong ng Panginoon. At saan tayo dito? Sa Diyos o sa pera? Hindi natin maring masasabing sambahin kita Diyos, ngunit sambahin ko rin ang pera. Kung namimili ka, iisa lamang ang dapat. Sapagkat malinaw na sinabi ng ating Panginoon, walang sinuman ang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Dadalawa lamang ang ating Panginoon sa mundong ito na dapat natin paglilingkuran. Ang Diyos o ang pera. Kasamaan, ang pera, kasamaan, kayamanan, at ang Diyos, kabutihan. Pag sabihin mong Diyos, ibig sabihin kabutihan. Pag pera, sabihin mong kasalanan. Dalawa lamang ang hari sa sanlibutan ito. Ang hari ng sanlibutan na hari ng kabutihan ang Diyos. At ang hari ng kasalanan sa karenang impyerno, si Lucifer. Walang masama sa pera. Walang masama sa yaman. Kailangan natin lahat ang pera. Sa anumang bagay na ating ginagamit. Sa anumang kailangan natin. Sinasabing pera ang katapat. Marami nga ang nagsasabing halimbawa may mangyari sa magandang bagay, sasabing pera lang yan. Pera ang kailangan. Sa madaling salita, ang mga nagsasalita ng ganyan ay nananalig sa pera. Nananiwala kay Satanas. Naglilingkod sa demonyo. Naglilingkod sa kasamaan. Hindi lahat ng bagay matatapatan ng pera. Ang bagay na pera lang ang katapat ay ang mga bagay na material. Ngunit tayong tao, nilikha ng Diyos, hindi para dito lamang sa mundo ito. Higit na kailangan natin ang ating paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. Dahilan sa may dalawang pagdating ang ating Panginoon. Ang una niyang pagdating ay para sa ating kaligtasan. Nangangaral siya, tinuruan tayo kung paano tayo mailigtas. At ang kanyang pangalawang pagdating, hanggang sa ngayon walang nakakaalam kung kailan at paano ay ang kanyang pangalawang pagdating. Ang tayo ay kanyang hatulan na buhay man o patay sa kanyang pagbabanguli galing sa kalangitan. Saan sa ngayon nakaluklok sa kanan ng Ama. Kaya dito tayo dapat magiging handa sa kanyang pangalawang pagdating. Saan siya ay hindi na natin tagapagligtas kung hindi ating tagahatol. Alam niyo mga kagabay, napakahirap ipaliwanag ng kabutihan at kayamanan.
Ngunit kung pag-aralan natin mabuti ang sinasabi ng ating Panginoon, seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Ang ibig sabihin, bago natin patanggap ang mga bagay-bagay na hinihingi natin sa Diyos, sapagkat dapat pawang kabutihan ang ating hihingin sa Diyos. Gagawin muna natin ang dapat gawin, ang paghanap o ang paggawa ng kabutihan. Ang tumulong sa kapwa, ang huwag manlukos sa kapwa, na ang nais natin gawin sa atin ng ating kapwa ay ating gawin sa kanila. At ang nais natin hindi nila gawin sa atin ay huwag natin gawin sa kanila. Kaya may pinapairal na tinatawag na ginito ang aral, the golden rule. Do to others what you want others do unto you. Do not do to others what you do not want others do unto you. Malinaw, ngunit mahirap. Ang pera, sinasabing ugat ng kayamanan. Sapagkat dahil sa pera, dahil sa gustong yumaman, marami na ang mga mabuti na nagiging masama dahil sa pera. Sa ginagamit na tentasyon o tukso ni Satanas upang mapasagan niya tayong lahat ay ang pagkamal ng kayamanan, lalo na sa larangan ng public service, yung tinatawag nating mga otoridad ng gobyerno. Sa halip nagagawa ng kabutihan, gumagawa ng masama sa pamamagitan ng panluloko, magnakaw ng milyon sa panahon ng pag-aayuda, mapagmalaki pang magbibigay ng ilang libo at ipagmamayabang na nakagawa ng kabutihan. Naalaala natin noong kinakalaban na si Mayor Vico Soto sa Pasig ng kanyang mga kalaban sa politika. May isa niyang kalaban na nagsabi, ay, kalokohan lang yung scholarship ni Mayor. Hindi naman niya pera yun. Hindi ko makakalimutan ang sagot ni Mayor Vico. Ang sinabi niya, tanggapin ninyo ang scholarship program na ito. At hindi kailangan magpapasalamat kayo, sapagkat ang ginagamit na pera dito ay pera ninyo. Sa inyo ito, para sa inyo ito. Kayo, sa pamagitan ng inyong mga buwis, ang nagmamayari ng pera nito. Isa lamang akong nagbantay, nangangalaga sa mga pera niyan. Inigyan lamang ako ng pagkakataon na magiging steward, na magiging administrator. Kaya hindi niya na ninyo kailangan. Huwag na ninyong gamitin sa politika. Tanggapin ninyo yan. Ganon din ang tinatawag na ayuda sa panahon ng mga trahedya katulad ng lindol, baha, bagyo, at iba pang kalamidad. Magnakaw ang mga politiko. Magnakaw ang mga nasa gobyerno para umano sa mga proyekto. Ngunit, hindi naman palawasak sa proyekto. Pinaghati-hatian. Pagdating ng isang kalamidad, magbigay lamang ng kakaunti. Nakapagnakaw na, nakagawa ng mabuti, upang gagawa uli ng masama. Kaya, kung mayroong ayuda, lalo na sa panahon ng mga kalamidad, at ang mga nagsasalita, katulad ng mananungkulan ngayon sa gobyerno, mula sa presidente hanggang sa mayor, alam natin, hindi nga kailangan magpapasalamat tayo. Magpapasalamat tayo dahil nabawasan ang ating mga gastusin. Pero hindi dahil
binigyan tayo. Niloloko lamang tayo sa ngayon ng ating mga politiko. Bakit may baha?